So itutuloy natin, no? Hopefully ngayon matapos na natin yung Philippians chapter 1. So subukan natin na matapos natin ito. Bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming po salamat sa umagang ito, sa inyong patuloy po na katapatan po sa amin. Salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. At dalangin po namin, Lord, na sa umagang ito ay niling namin ang patnubay po ng banal na Espiritu na siya pong maging tagapagturo po namin upang patuloy po namin maunawaan at maintindihan ng inyong salita na inyong ibabahagi, sasabihin po sa amin. Lord, gamitin niyo po ako, papakumbaba ako bilang inyong lingkod upang i-relay o mai-present po ang inyong salita ng may kalinawan at kaayusan. Hayaan niyo po na ang banal na Espiritu ang patuloy na maging tagapaggabay namin, tagapagturo sa umagang ito. Patuloy po na ikaw ang maluwalhati at maitaas sa aming pag-aaral po ng salita. Maraming po salamat, sa iyo po ang kapurihan. Amen. Amen. Okay. So itutuloy natin, no, yung nakaraan na ating yung ating natapos o yung natapos tayo last week ay itutuloy natin, no. Bago ko sabihin yung introduction, basahin muna natin yung verse 27 to 30. Kasi ang sabi diyan, ayan. Kaya bang basahin ni Kuya Reggie ito? Sige po. Philippians chapter 1 verse 27 to 30. Kinakailangang mamuhay kayong karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo upang kung ako ay pumunta riyan at makita kayo o hindi man ay makabalita ako ng patungkol sa inyo, na kayo ay nananatiling matatag sa iisang espiritu at iisang isipan at sama-sama ninyong ipagtanggol ang pananampalataya ng ebanghelyo. At hindi kayo maaaring takutin sa anumang paraan ng inyong mga kaaway. Sa kanila, ito ay maliwanag na palatandaan patungo sa kanilang ikapapahamak. Para sa inyo, ito ay kaliligtas at ito ay mula sa Diyos. Sapagkat ipinagkaloob sa inyo, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang sumasampalataya sa Kanya, kundi ang magbata rin naman ng hirap alang-alang sa Kanya. And last, nasa inyo ang pakikipagbakang nakita ninyong nasa akin at nabalitaan ninyong sa akin ngayon. Purihin ang salita ng Diyos. Ayan, okay. So, thank you, Kuya Reggie. So, yan po yung pag-aaralan natin ngayon. So, bago natin pag-aralan yan, yung balik-aaral natin yung nakaraan linggo na ating i-discuss. Kasi diyan, kaya sinabi ni Pablo yan dahil dun sa nakaraang verses sa 24 to 26, sabi diyan, ngunit kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan nyo. Dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo upang matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan upang purihin si Kristo. Kasi po, do sa mga huling verses na binasa natin last week, ay meron pong dilema o merong kailangang bigyan ng desisyon si Pablo, 'di ba? Kasi nga sabi niya doon sa verse 23, nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay.
So, dalawa yung nahahati sa kanya. Gusto niyang mabuhay pa or gusto na rin niyang mamatay. Gusto ko sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Ngunit kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan nyo. So gusto na niyang makapiling na ang Panginoong Hesus. Kaya lang naiisip niya pag siya'y umalis na, maiisip niya na yung mga kapatiran ay maiiwanan niya. Marami pa siyang pwedeng gawin sa ministeryo ng Diyos dito sa lupa. Kaya nahahati yung kanyang isipan. Pero dahil doon sa 25, sabi dito, dahil dito natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo. So meron siyang conviction na hindi pa siya mamamatay. Kasi di ba natandaan natin, nakakulong siya dyan, si Pablo, pero yun nga, wala naman kasing walang revelation na binigay ang Diyos sa kanya kung siya ay mamamatay na o mabubuhay pa. Ang sinasabi lang ni Pablo dyan, meron siyang conviction na hindi pa siya kukuhanin. Mabubuhay pa siya. Kasi kung merong revelation ng Diyos sa kanya na, Pablo, hindi ka pa mamamatay. Dapat sinabi niya yan dyan sa sulat niya. Kaya lang hindi niya sinabi. So, hindi niya alam. So, itong pananalita ni Pablo na to, ito lang ay isang conviction niya na hindi pa siya kukuhanin. Kasi nga, marami pang gagawin na ministeryo si Pablo para sa Diyos. At ito po ay nagkatotoo kasi po nakalaya po si Pablo dyan at namuhay pa siya ng 2 hanggang 4 na taon pa. Nabuhay pa siya ng 2 hanggang 4 na taon pa para ipangaral ang salita ng Diyos. So, dyan sa verse 27, ang sinasabi niya dyan, yung nagbibilin siya. Natatandaan nyo ba kayo nung kayo ay, sino ba dito naging estudyante? Lahat kayo naging estudyante, di ba? Nung elementary kayo, naranasan nyo na ba yung teacher nyo pagka hindi pumapasok? Ano ginagawa nyo pagka hindi pumapasok yung teacher? Di ba, sasaya nyo? Sasaya natin, no? Sasaya natin. Pati ako, ganyan din. Pag di papasok teacher, masaya kami. Kasi, walang teacher. Nung elementary, ganun. Nung high school, ganun din. Pag hindi pumasok yung teacher, ang saya-saya natin, no? Kayo, hindi kayo masaya pag wala kayong teacher? Wala. Wala lang. O yung ginagawa nyo, umuwi na. Nung college, ganun. Pag walang teacher, hindi pumasok yung teacher, uuwi na. O kami nun, pagka 15 minutes, orasan namin, 15 minutes, pag wala pa yung teacher, uuwi na kami. Tapos yung teacher, dadating, late. Makikita niya doon sa classroom, wala nang tao. Kasi, umuwi na nga eh. So, ganun no, kapag alam niyo natural yan sa estudyante. Kaya kung kayo hindi yun nararanasan yan, ewan ko kung ano tawag sa inyo. Kung di nyo nararanasan yan. Ganyan din, kumbaga sa magulang. Sa magulang, para sa anak. Kapag nandyan ang magulang, yung anak, ang bait. Yung anak ang tahimik. Pero pag wala yung magulang, ano ginagawa ng anak? Pag wala yung magulang, ang ginagawa ng anak, makulit. Minsan kahit nandiyan na yung magulang makulit pa rin yung anak di ba?
So si Pablo, mga kapatid, mula dyan sa verse 27 hanggang sa 30, ganyan po yung kanyang ganyan yung kanyang binibilin bilang isang teacher at isang magulang. Nagbibilin siya kasi po alam niya na kahit na siya ay wala dyan, ay posible na mangyari sa mga taga Pilipos na magkaroon po sila ng ng division, pag-aaway-away, maaring mawala yung iba, maaring magkaroon ng yung umalis diyan sa church, doon sa iglesia nila, umalis. O kaya madala ng mga kung ano-ano mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, madala sa mga ibang mga katuruan. So yan po yung sinasabi niya diyan. Sa verse 27 to 30, nagbibilin siya na hindi mahalaga na kung ako man ay nandyan o wala. Ang mahalaga ay panatiliin nyo ang integridad ng simbahan. Pag sinabi pong simbahan, hindi po yan yung building o bahay. Pag sinabing simbahan, bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin ay ang binubuo o ang bumubuo ng church ay bawat isa sa atin. Hindi po yan building. Kaya yan po yung sinasabi ni Pablo diyan. Nagbibiling siya na yung pag-uugali ng simbahan o pag-uugali ng mga mananampalataya ay kailangan panatiliin yung integridad. Bakit? Kasi kahit sa nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid, di ba? Mahirap pong kapag ka ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos. Kuminsan, yung mga sinasabihan mo, hindi naniniwala sa iyo. Bakit? Kasi kami mismong yung buhay po natin ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala na tayo ay na-transform na o nabago na. Di ba? Kaya po, yan ang bili ni Pablo na panatiliin yung integridad ng bawat isang mananampalataya. Kaya ang sabi niya diyan sa verse 27, kinakailangang mamuhay kayong karapat dapat. Ayan. Sa Ebanghelyo ni Kristo upang kung ako ay pumunta riyan at makita ko kayo o hindi man, ay makabalita ako ng patungkol sa inyo na kayo'y nananatiling matatag sa iisang espiritu at iisang isipan at sama-sama niyong ipagtatanggol ang pananampalataya ng Ebanghelyo. So ayan sabi diyan, 'di ba, karapat dapat. Yung karapat dapat na yan, yun yung integridad ng simbahan o integridad ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano. Kailangan makita, mapanatili yan. Hindi po yan yung ma-maintain yung kaligtasan na ibig sabihin dyan, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano ay makita ng mga nakapaligid sa atin na alam nila na tayo ay Kristiyano. Kasi kung alam nila na Kristiyano tayo pero sa pananalita man o sa ating mga gawa hindi nakikita, baliwala po yun. Walang maniniwala sa atin. Kasi po napaka hirap po dahil kadalasan ganyan po yung nangyayari sa church. Iba yung pinapangaral sa ipinapabuhay o pinapamuhay.
iba yung inaaral sa ipinapamuhay. Tulad dito, pinag-aaralan natin to. Pero ipamumuhay natin, iba dun sa pinag-aaralan natin. Pagkalinggo, Kristiyano tayo. Pero pagka Lunes hanggang Sabado, Christian ba tayo? Nakikita ba sa atin yun? O hindi? Di ba? Yun yung sinasabi ni Pablo dyan. Na maski yung mga kapatiran nun, kaya nga sabi niya dyan, no, hindi mahalaga kung nandyan ako o wala. Ang mahalaga ay manatili kayo matatag. Manatiling yung pamumuhay nyo ay ipakita nyo hindi lamang sa pananalita, kundi pati sa gawa. Lalo-lalo na sa gawa, makita. Kung yung mga sinasabi mo ay totoo. Diba? May nakikita mo yung mga iba dyan ganyan yung sinasabi, Christian ako. Pero makita mo naman yung buhay, ang layo dun sa sinasabi. Nagbibisyo, nagsusugal, nangongopya, na nangungumit, nagnanakaw, diba? Nagmumura. So iba yung sinasabi dun sa ginagawa. Kaya hindi natin maiiwasan na yung mga ating sinesiran ay ayaw maniwala sa atin. Kasi iba yung pinapakita natin. So ngayon ang bili ni Pablo dyan ay nagbilin siya dyan ng 4 na katangian o characteristics ng isang church. O tandaan natin yung church tayo yun na nagiging na napapanatili yung kanyang integridad. Una, standing, yan, nakatayo. Pangalawa, sharing. Pangatlo, striving. Pang-4, suffering. Una, nakatayo. Pagbabahabahagi. Pagsusumikap. At paghihirap. So, explain natin yan, bawat isa. Sabi dun sa verse 27, na kayo ay nanatiling matatag. Doon sinabi ni Pablo na nananatiling matatag, saan nananatiling matatag? Ibig sabihin po yan, hindi po tayo nagiging hindi nagkokompromiso. Hindi kumukompromiso sa mali. Hindi kumukompromiso sa kasalanan. Diba? Pinapanatili yung pagiging testimony nung buhay natin. Yan din yung sinasabi niya sa mga taga-Pilipos. Na huwag kayo makipag-kompromiso sa mali, huwag kayo makipag-kompromiso sa kasalanan, mamuhay kayo ng naayon dun sa sinasabi nyo, ang naayon sa salita ng Diyos. Kahit sinabing stand firm, manatiling matatag sa pananampalataya, ang ibig sabihin niyan ay maging yung may kinalaman po yan sa ating spiritual na buhay o yung katangian natin bilang mga Kristiyano. May kinalaman po yan sa kabanalan, sa purity, sa kadasilayan, kabutihan, kabanalan, at sa pagsunod. Pag sinabi ring stand firm, tumayo kayo, manatiling matatag, yan po ay laban sa, manatili tayo matatag laban sa mga pakanari ng dyablo. Kasi po mga kapatid, ang tukso, hindi po yan mawawala. Lagi yan meron. Araw-araw po
meron tayong kinakaharap na tukso o yung mga pakana schemes ng dyablo. So yan po yung sinasabi ni Pablo diyan, binibili niya sa mga taga-Pilipos na kayo ay maging matatag. Saan? Sa mga tukso, sa mga pakana ng dyablo, maging sa mga huwag kayong kukompromiso sa kasalanan, huwag kayong kukompromiso sa mga maling mga katuruan. Ganyan yung sinasabi ni Pablo po sa kanila. At maging sa atin ngayon, yan din po yung naisasabihin ng Diyos, na ipamuhay po natin yung ating integridad na pagiging Kristiyano natin. Kasi po, lalo ngayon, sa panahon ngayon, napakarami ng mga nangyayari ngayon sa ating mga paligid, ay marami po na mga ibang mga sinagsasabing Kristiyano, kuminsan nawawala po dahil po sa dami ng problema, dami ng mga pagsubok, nawawala yung kanilang pananampalataya, nanghihina. Kumbaga, kuminsan hindi mo na makita sa church kasi may problema, hindi ako makapunta eh. Kasi meron ako, unahin ko muna itong problema ko na ayusin, ganyan. Diba? Hindi po natin maisasantabi yun kasi lagi po tayo may labanan. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, do sa huling mga bahagi niyan, kailangan isuot po natin yung armor of God. Siguro, aaralin din natin yan, no? Ano-ano ba yung mga armor of God? Ano yon? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, belt of truth, shoes of the gospel of peace. Kailangan po yan, laging suot-suot po natin yan lagi. Kasi po araw-araw meron po tayong labanan na kinakaharap. Kaya mahalaga po na ating suot yan, yung armor ng Panginoon. Kasi po ang unity, ang pagiging matatag ay parang parang mga sundalo. Hindi dapat tayo lalamya-lamya na kapag ka meron ng pagsubok, wala na, manghihina na tayo. Kasi po nung panahon na yon ay sabi ko nga 'di ba wala masyadong false teachings diyan sa Pilipos kasi nga po wala pong synagogue diyan. Ang marami diyan mga false worship kasi po isang paganong lugar po 'yan at marami po diyan na mga tao na sumasamba sa mga iba't ibang klaseng Diyos-Diyusan. Kaya nung panahon na yon, yan lang po yung kinakaharap ng mga taga-Pilipos. Pero bagamat ganun lang, sinasabi pa rin ni Pablo diyan na hindi dapat tayo maging kampante. Kailangan alerto tayo. Sabi niya, kailangan alerto kayo diyan na kahit nawala ako diyan ay maging sensitive kayo sa mga nangyari sa inyong paligid. So, ganyan din po tayo. Kahit na wala si pastor, kahit na wala si kuya para magturo, kahit hindi sila kaharap, kailangan maski sa mga personal nating buhay, tayo ay mananatiling matatag. So, yan po yung sinasabi ni Pablo dyan. Pangalawa, dun sa sharing. Sabi sa verse 27 pa rin, sa iisang espiritu at iisang isipan. Ano po itong sharing na to? Purity. Unity. Yung kanina, purity. Ito naman, unity. So una, magkaroon muna ng purity, pagiging dalisay,
Pangalawa naman, ang susunod ay pagkakaisa. Kailangan magkaroon kayo ng iisang isipan at iisang espiritu. Kasi nga, kadalasan mga kapatid, nangyayari kasi kaya merong mga alitan o kaya merong mga diskusyon sa church. Kasi may kanya-kanya tayong mga interes. Diba? Nagkakaroon po ng division sa church. Kasi tulad yan, no, si Pablo, meron siya sinabi sa chapter 4 ng Philippians. Sabi niya doon sa verse 2, sabi niya doon, no, nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na magkasundo na sila sa pananaw bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa inyo, tapat kong kasama na ipangaral na tulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita. So, ibig sabihin yan, kahit nung panahon ni Pablo, ay merong mga division pa rin. Kaya sinasabi niya diyan na tulungan sila na magkaisa. Yon si Syntyche tsaka si Euodia na magkasundo na. Magkasundo sila sa pananaw bilang magkapatid sa Panginoon. So meron mga kanya-kanyang mga interes sila. Kaya nagkakaroon ng division sa iglesia. Maging sa panahon natin ngayon, ganyan. Kaya nagkakaroon ng division kasi may kanya-kanyang interes eh. Pero kung iisa lamang ang ating layunin, isa lang lamang ang ating objective, hindi mo iintindihan kung ano man yung gusto mo, kung ano man yung gusto mong gawin o yung nais mong gawin, hindi magkakaroon ng division sa church. Ngayon, para magkaroon ng unity, para magkaroon ng isang isipan, ano yung kailangan gawin? Ayan nakalagay po dyan sa Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Ano ang sabi? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin at pagpapalalo. Sa halip, kapakumbabaan ng pag-iisip, ituring nyo na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyo. Huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng kanyang sarili lang, kundi ang ikabubuti rin naman ng iba. O yun ang linaw, di ba? So para magkaroon ng pagkakaisa sa isang iglesia, lahat tayo, di ba, magkaroon tayo ng pagkakaisa, wag daw natin intindihin o wag natin isipin kung ano yung ikabubuti natin, kung ano yung kapakanan natin. Mas tingnan natin kung ano yung ikabubuti ng iba. Yan po yung kinakailangan nating gawin bilang isang church. So far naman sa atin, wala namang ganyan, Wala namang, di man tayo nagkakaroon ng away-away, di man tayo nagkakaroon ng division. Kasi maliit na church pa lang tayo. Pero sa mga malalaki mga churches yan, asahan nyo may mga ganyan yan. Kaya ang sinasabi ni Pablo dyan, na para magkaroon ng pagkakaisa, ay wag mo intindihin kung ano yung gusto mo, kung ano yung kapakanan mo. Kailangan merong bumigay. Kaso ang tanong, sino yung bibigay? Tama ako eh. Di ba? Parang sa isang
sa isang basketball team. Halimbawa, meron kang star player. Ilan ang basketball team? 12, di ba? May star player ka. Yung star player mo, gumagawa yan lagi 30 sa isang laro. Pero lagi kayo natatalo. Kasi kahit na ang laki ng ginagawa niya, ang dami niyang points, pero lagi kayong talo. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung taong yun, hindi siya team player. Ano yung tawag sa ganon? Bakaw. Alam niyo ba yung bakaw? Buhaya. Hindi na mamasa. Hindi siya marunong ng teamwork. Sa basketball, kailangan ng teamwork, di ba? Parang yung mga, kahit ngayon, kahit sa PBA, ganyan bakit may nate-trade? Kasi merong ayaw na player, ayaw niya sa coach, ayaw niya doon sa kapwa player niya. Pero pagdating ng championship na. Hindi mo na iisipin yun. Ang isipin nyo lahat, kailangan mag-champion tayo. Kahit na meron kang kagalit na coach, kagalit mo yung isang coaching staff, kagalit mo yung isang player doon, hindi mo na iisipin yun. Ang isipin nyo lahat, isa lang ang layo ninyo, manalo ng championship. So, ganun din to mga kapatid. Sa isang layunin natin, ano ba layunin natin as a church? Makapagbahagi tayo ng salita. Marami tayo mesyeran. Paano kung ikaw, ayaw mo, nahihiya ka, natatakot ka, baka ka mapaya, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Yung iba, nag-share. Tapos ikaw, wala kang ginagawa. Diba? So, paano tayo paano ngayon natin mapapalaganap yung salita ng Diyos kung yung isang member natin ay hindi kumikilos? Ganon din po yung sa championship. Lahat sila ay nagko-contribute. Meron silang mga ambag. Maaring yung iba, ambag sa puntos, sa assist, sa rebound, sa pagiging, sa agaw. So marami. So bawat isa po sa atin sa church, as a church, bawat isa sa atin ay merong contribution na kinakailangan gawin para po lumago ang gawain ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya yan po yung sinasabi ni Pablo sa atin na maging sa panahon ng mga Kristiyano sa Pilipos na panatiliin yung magkaroon ng iisang espiritu at isang isipan. Huwag lamang tumingin para sa inyong sariling interes, kundi para din sa kapakanan ng iba. Yan. Kaya sabi diyan, ang salungatan ay palaging resulta ng mga pagkompetensyang interes. Kapag ka magkaiba kayo ng interes, lagi talagang meron kayong may conflict. Lagi kayo may disagreement kapag ka magkaiba kayo ng interes. So sa church, as a church, alisin po natin yan. Kailangan merong tayo po ay bumigay. Merong magpahaya tayo. Kung ano yung interest ng simbahan, yun po yung ating sundin. Doon po tayo pumunta. Kung ano yung objective ng church. Ang objective po natin, lahat po tayo ay lumago. Lumago ang church, bawat isa sa atin lumago. So yan po yung kinakailangan nating gawin. Pangatlo po ay yung striving. O ano yung Tagalog nun? Pagsusumikap. Sabi pa rin sa verse 27, at sama-sama niyong ipagtanggol ang pananampalataya ng Ebanghelyo. O sa English po yan, striving together for the faith of the gospel. Kaya sabi diyan, the only way to keep an internal
oneness, to share a common life, is to engage in a common struggle. Yun nga, kapag meron tayong iisang struggle as a church, ano ba yung struggle natin as a church? Kailangan, paano tayo makapag-evangelize? Yun ang struggle natin eh. Hindi tayo makapag-evangelize. So ano yung gagawin natin? Pag meron tayong isang struggle, sama-sama natin gagawin yung kailangan gawin ng church. Sama-sama tayo mag-share. Kung ang struggle natin, paano natin mapalaganap yung salita ng Diyos? Sino ba gagamitin nun? Bawat isa sa atin. So, kailangan meron tayong unity. Hindi lang ako mag-share. Kailangan si kuya mag-share din, si ate mag-share din. Lahat tayo may gagawin. Ganyan po yun. Yan po yung ibig sabihin yan. Na para magkaroon ng unity, ay kailangan merong isang common na problema. Diba? Para sa bahay, para sa pamilya. Bakit pagka merong isang sitwasyon sa pamilya, may problema ang pamilya, bakit sama-samang nagtutulungan para masolusyonan yung problema? Hindi mo na iniisip yung kapakanan mo. Ang importante, paano natin masosolusyonan ito problema natin sa pamilya. So, tulong-tulong. Ganyan din po yung ibig sabihin dyan. Kaya sabi dyan, no, when everyone is focused on the common goal and the common objective, the common victory, and there's a desperation about winning. Nobody really cares about the internal issues. So, kung ang common goal natin ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, hindi na natin iisipin kung ano man yung interest ng ibang tao. Nung kapatid mo, di ba, nung kapatiran mo, ano man yung interest niya, hindi mo na iisipin yun. Basta ang kinakailangan, magawa natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos para lumago ang gawain niya. Dito sa Malabon, ganun ang gawin natin. Hindi mo na iisipin kung ano man yung may mga issues ka sa ibang mga kapatiran. Nandito po tayo sa church para mag-train, para maabot po ang mundo. Hindi po tayo na dito sa church para lang umupo, para lang magkwentuhan, para lang para lang makapaglakwatsa. Nandito po tayo para mag-aral, para turuan, para mag-train, para matuto, para matuto tayong abutin yung mga lugar na kung saan po tayo nakabase. Kung ikaw ay estudyante, abutin mo yung paaralan mo. Kung ikaw ay negosyante, abutin mo yung kapwa negosyante. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, abutin mo yung mga kaopisina mo. Kasi po nandito po tayo sa mundo na nire-reject po ang God. Nire-reject ang mabuting balita. Nire-reject yung oras na magkaroon ng oras para sa Diyos. Kasi busy. Masyadong busy na sa mundo. Masyadong busy sa trabaho, sa pag-aaral, sa kung ano-ano. Diba? Kaya walang oras. O minsan naman, yun nga, gaya nga nung iba, pag sinesharean mo, ayaw maniwala sa'yo, nire-reject ka, kasi nga mismo yung buhay natin, hindi nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Marami po ngayon na mga, biro mo, isipin nyo, sa mga sinesharean nyo na mga tao, ilan lang talaga ang naniwala sa inyo, nakinig, tumanggap, kasi nga, maraming silang mga dahilan. Kaya ang sabi dyan doon, sa sinulat ko dyan, we face a world that rejects God and reject
Christ. Oh. And it's time for us to stand up and fight that battle. Yan po yung battle natin na kinakaharap. Paano natin ibabahagi ang mabuting balita sa ibang tao? Kasi nga nire-reject nila eh. Ayaw eh. Ayaw nilang tanggapin. Kaya ano yung kailangang gawin natin? Kaya kung wala tayong kalaban, walang conflict, yung pagkakaisa, mawawala. Kasi bakit ba nagkakaroon ng pagkakaisa? Pagka meron kang kalaban, may opponent ka. Parang sa basketball, dalawang team magkalaban. O bakit nagkakaisa yung isang team? Kasi nga may kalaban sila. Kailangan nilang manalo. So ganito rin po yung ginakaharap natin. Kailangan tayo ay kalaban natin po ang mga sistema na mundo. Kaya kailangan po tayo ay magkaisa para ipangaral ang mabuting balita at maging matatag. So ayan nyo, ano ang pinaglalaban natin? Yung pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Yung faith natin, yun ang ating pinaglalaban. Yung faith natin. Sabi ko nga, di ba, maraming naniniwala sa Diyos, maraming naniniwala kay Kristo. Pero ang tanong, ano yung pinapaniwalaan nila tungkol kay Kristo? Ano yung pinapaniwalaan nila tungkol sa Diyos? Diba? Yun yung tanong doon. Hindi yung naniniwala ka ba kay Kristo? Hindi yun eh. Ano pinapaniwalaan mo kay Kristo? Kaya tayo ay nasa isang labanan upang mapanatili at maprotektahan ang pananampalataya natin mula sa umaatake at sumisira. So marami po yan. Maraming mga naninira ng mga tao sa ating pananampalataya at kailangan natin protektahan din natin yung pananampalataya natin. Paano natin po protektahan? Kasi marami po mga maling katuruan ngayon, napakarami. Kaya kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, maaring tayo ay madala ng mga maling mga katuruan. Kaya yan po yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na protektahan nyo yung faith nyo. Labanan nyo yung mga umaatake at sumisira sa mga pananampalataya nyo dyan sa Pilipos. So ganin din po sa atin. Yung mga sumisira sa atin at yung mga umaatake sa faith natin. Yan po yung ating labanan. At mismo tayo, protektahan natin yung ating pananampalataya. Diba? Pakita natin na hindi lang tayo sa salita Kristiyano, kundi pati sa gawa. Sabi niyan, tayo ay nasa isang tunggalian upang ipahayag at ipangaral ang pananampalataya sa mga tumatanggi nito. So nasa labanan tayo. Na isa tayong competition upang ipahayag natin at ipangaral ang faith natin, ang salita ng Diyos, doon sa mga taong tumatanggi dito. Diba? Kaya, ang tawag dyan lagi na yung doon sa verse 28, sabi dyan, at hindi kayo maaring takutin sa anumang paraan ng inyong mga kaaway. Sa kanila, ito ay maliwanag na palatandaan patungo sa kanilang ipapahamak para sa inyo. Ito ay sa ikaliligtas at ito ay mula sa Diyos. So yung sinasabi ni Pablo, binibigyan niya ng encouragement na kapag tayo ay yung mga taon Pilipos, kapag sila ay tumayo at nanatiling nilalabanan nila
yung mga tumatulig sa kanya. Hindi yun nilalabanan na makikipag-away ka, ha? Hindi yun, ha? Yung, ang sinasabi dyan, yung pinapakita mo sa gawa mo. Kumbaga kahit na kutsaing ka, patuloy pa rin na binabahagi mo ang salita ng Diyos. So sabi diyan, no, meron siyang sinabi at hindi kayo maaring takutin sa anumang paraan ng inyong mga kaaway. So sabi niya diyan, no, hindi daw tayo pwedeng takutin kasi nga maliwanag daw na palatandaan yan patungo sa kanilang ikapapahamak kapag hindi sila nakinig sa sinishare nyo sa kanila, ikapapahamak nila yon bandang huli. Diba? Kaya wag po tayo matakot. Kasi kahit na ano pang gawin nila sa atin, ang importante, sabi nga ni Kuya Jomar kanina, di ba? Pagka namatay ka ba dito, sigurado ka, ligtas ka. Yan importante, alam natin na tayo ay ligtas kapag ka tayo ay nawala na rito. Basta importante, tayo ay nagbabahagi. Ito ba yun? Ito yun, number, ano ba yan? O yan, yan. Yan yung striving. Then panghuli, suffering. O sabi sa verse 29, sapagkat ipinagkaloob sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang sumampalataya sa Kanya, kundi ang magbata rin naman ng hirap alang-alang sa Kanya. O ayan, magbata rin ng hirap alang-alang sa Kanya. So pinili tayo ng Panginoon, hindi lang tayo para maligtas, kundi para tayo rin ay makaranas ng paghihirap. Kasi mismo si Kristo, nakaranas siya ng paghihirap. Alangan na tayo exempted. Siyempre hindi, di ba? So sabi diyan, nakalagay diyan, suffering is a gift from God. So ang pagpapahirap pala ay isang regalo. Regalo. Kasi sabi diyan, suffering is a gracious gift. When you suffer for hostility, o Tagalog na lang, nandiyan yung Tagalog eh. Ayan, yan yung Tagalog. Ang pagdurusa ay isang magandang regalo. Kapag nagdurusa ka para sa puot, para sa pananampalataya, pag-uusig, puot, pagtatanggi. Kung bakit ito regalo? Kasi ibig sabihin lang nun, sigurado ka na ligtas ka. Naalala nyo yung kwento ko before na yung isang tao, sabi niya, hindi niya alam kung Kristiyano pa siya o hindi. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa kalsada. Tapos lumuhod siya. Tapos sabi niya, Lord, Kristiyano pa ba ako? Tapos bigla may sumita sa kanya ng mga tao. Uy, sira ulo ka, bakit ka nandyan? Sa gitna, papakamatay ka ba? O tapos sabi nung tao na napunta doon sa gitna, sabi niya, Lord, thank you, Kristiyano pa ako. O kasi nga, merong umuusig sa kanya. So tayo, para malaman natin na tayo ay Kristiyano, kapag kami umuusig sa atin, kunyari nag-share ka, tapos hindi ka pinansin, ay very good yun kasi Christian ka. O kaya, nag-share ka, pinagtawanan ka. Pogi points yun. Kasi ibig sabihin, Christian ka. O kaya, nag-share ka. Tapos alam na Kristiyano ka, dumaan ka. Uy, ayan na naman si may hawak na naman na Biblia. Naku, alis na tayo. Kung ano-ano na naman sasabihin sa atin yan eh. O ibig sabihin, matuwa ka kasi ikaw ay isang Kristiyano. Diba? So, hindi, ibig sabihin, yung kaligtasan mo, sigurado. Kasi nga, ganun yung nararanasan mo. Si Kristo ganun din, di ba? Si Kristo nga, pinahirapan pa eh.
pinako pa sa krus eh. Di ba? So, ganun po yung ganun po yung sinasabi diyan ni Pablo sa mga taga-Pilipos na na bagamat kayo ay nagdurusa, maghihirap kayo nararanasan ngayon, ibig sabihin nyo lang yan ay yung salvation nyo ay sigurado. Yung kaligtasan nyo sigurado. Ano pa? Ibig sabihin lang yan, meron kang buhay na walang hanggan. Ano pa? Ibig sabihin meron kang eternal reward. Meron kang eternal reward. Hindi ka nag-iisa na magdusa. So, ibig sabihin lang din doon, hindi lang ikaw nakakaranas niyan. Marami pa. Kaya nga sinabi ni Pablo sa verse 30, nasa inyo ang pakikibakang nakita niyong nasa akin at nababalitaan niyong nasa akin ngayon. So, hindi lang kung kayo, sabi niya sa mga taga-Pilipos, kung kayo nakakaranas kayo ng pagdurusa, paghihirap, ay hindi lang kayo yan, maski ako rin. Kahit nandito ako, meron din yan. Nararanasan ko rin yan. Siya nga nakulong, di ba? So, ganyan din po sa atin. Kapag halimbawa si Kuya Reggie, nag-share siya, tapos pinagtatawanan siya, huwag mo iisipin na, ba't ako pinagtatawanan? Si Kuya, si Kuya Roger kaya, hindi kaya pinagtatawanan to? O kaya si Kuya Kyle kaya, hindi kaya pinagtatawanan to? Maaari din nila maranasan yan. Lahat tayo. Kasi nga, ibig sabihin yan, nakikiisa tayo sa paghihirap na naranasan ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa rito. Hindi tayo exempted. Diba? Kung siya naranasan niya yan, tayo rin ay naranasan din natin. Mararanasan din natin yan. Diba? So ano po yung ating conclusion dito sa apat na nakatangian na ito? So sabi ni Pablo diyan sa mga taga-Pilipos, hindi mahalaga kung ako man ay nandiyan o wala. Ang mahalaga, naririnig ko o nalalaman ko na kayo ay nakatayo o tumatayo, nanatiling matatag sa pananampalataya, kayo ay merong pagkakaisa, at kayo ay nagsusumikap na ipangaral ang salita ng Diyos. At sa mga paghihirap na nararanasan nyo, ay nakikiisa kayo kay Kristo. Yan po yung kanyang nais na sabihin diyan sa mga taga-Pilipos. At ganyan din po yung nais na sabihin ng Diyos sa atin ngayon, na tayo ay manatiling nakatayo sa ating pananampalataya, panatili tayong magkaroon ng pagkakaisa sa church. Tayo ay patuloy na magsumikap na ipangaral ang ebanghelyo, at sa mga paghihirap na naranasan natin, tayo ay nakikiisa sa sa paghihirap ni Kristo. Sige, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami po salamat, Lord, sa inyong itinuro sa amin, Lord, kung paano mapanatili ang integridad ng isang simbahan. Hindi ito lugar, hindi ito building, kundi mapanatili ang integridad ng bawat isa sa amin, Panginoon. Bawat isa sa inyong mga anak upang patuloy po na maipangaral, makita sa aming mga buhay kung paano po ikaw ang siya nagtuturo sa amin na ipangaral ang salita mo upang mapagtanggol namin ang ang maprotektahan yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon.
Lord, dalangin po namin na hayaan niyo po na sa iglesyang ito, patuloy po na tulungan niyo kami kung paano tumayo sa pananampalataya, paano patuloy na magkaroon kami ng pagkakaisa, ng isang layunin, na ipapangaral ng iyong salita, patuloy na magsikap sa pagpabahagi ng iyong salita, at Lord, maging sa aming mga paghihirap na nararanasan, mga challenges na nararanasan sa buhay, Lord, ay maging kaisa kami ng aming Panginoong Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga katangiang ito, ang dalangin namin na maging buhay sa mga bawat individual na yung mga anak upang mas makita po sa amin na hindi lamang kami Kristiyano sa salita, kundi makita rin sa amin lalo na yung aming mga kilos upang yung pagbabago sa aming mga buhay ay maging witness po sa kanila, makita po sa kanila, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.